Dahil sa pagtatayo namin ng bahay kubo dito sa bandang gitna ng dagat, marami talaga akong natatanggap ng mga katanungan sa comment section. Habang may hinihintay kami dito sa Pantalan, tinawag ako nila kuya, magpapa-shoutout daw sila dito sa vlog. Sila yung mga nagtatrabaho dito sa Pantalan from Ordaneta. Halos araw-araw kasi akong dumadaan dito sa Pantalan papunta dito sa Payag, kaya nakikita nila ako at nagpapa-shoutout sila. Paano nga daw na itayo itong mga poste, dagat nga daw dito. Etong bandang Bakhawan mga mare, kapag low tide, sobrang babaw dyan. Minsan nga buhangin na lang yung makikita mo. Tapos ito namang bahay kubo namin o payag kung tawagin dito sa amin, bandang mababaw na part namin tinayo. At nung nag-low tide na, sinimulan nila yung pagtatayo ng mga poste. Syempre nagtulong-tulong sila at hindi lang isa o dalawa yung gumawa niyan. Sadya din namin itinayo to sa tabi ng bunuan namin mga mare, para naman kapag pa low tide na, hihintayin na lang namin dito at hindi kami maiinitan. Sa nagtatanong ng update dito sa payag natin, eto mga mare, magpapalagay nga pala kami dito ng maliit din na kwarto. Kapag natapos yung paglalagay ng dingding ng kwarto mga mare, yung isusunod naman yung takip ng bintana at takip ng pinto. Para mas mapadali yung paghahati nila ng plywood mga mare, eto gumamit sila dito ng jigsaw. Walang kuryente dito pero eto na lang yung ginamit, yung power station namin para mapagana itong di kuryenteng jigsaw. Kapag natapos yung paglalagay ng mga pintuan dito tsaka mga bintana mga mare, yung sunod naman na ilalagay yung net sa ilalim ng payag. Pagkatapos nilang maghati ng plywood, na nanghalian nga pala muna kami. Bago ako pumunta dito sa payag, nagluto nga pala muna ako nitong nilagang karne, tapos dinala ko na dito. Meron nga din pala ako ditong masag na punong-puno ng alig mga mare, at yun nga ay galing sa bunuan. Dito na nga din pala kami na nanghalian ni Zion mga mare, dahil nung pagkatapos kong magluto sobrang nainitan talaga ako, kaya sabi ko dito na kami kumain dahil napaka-presko dito. Habang nagtatrabaho sila mga mare, meron silang sound trip dito dahil laging nagdadala ng speaker dito si Mr. para daw mas magaan yung trabaho. Shoutout nga pala Jaja Lipata from Isabela. Shoutout nga din pala sa kaklasiko Ronald Saludaga from San Isidro. Shoutout Imata family from Ana Rose from San Juan. Shoutout nga din pala Floralde family from Barangay Libas from Boss Charlie. Natapos nga nilalagyan ng pinakadingding itong maliit na kwarto mga mare, at pagpinto na lang pala nila niyan bukas. Eto na nga daw yung simula na magiging squatters area itong lugar na to, dahil nagtayo daw kami ng bahay kubo o payag. Nung nabasa ko yung comment na yan, natawa na lang ako. Dito sa baryo namin mga mare, wala pa namang nakatira mismo sa dagat. Nasa probinsya kami mga mare, kaya wag kayong mag-alala, may mga tatayuan pa naman ng bahay sa lupa. Itong baryo namin nasa gilid ng dagat at may mga bukirin din dito. Sa mga nagtatanong pala kung gaano nga daw to kababaw, eto nga pala yung itsura niya kapag low tide. Siguro hanggang tuhod lang yan, at eto nga pala yung bungsod o bunuan namin. May mga bukirin dito, siguro naman mas pipiliin nila yung tumira sa bukid kaysa dito mismo sa dagat. Ilang beses ko nang sinasabi mga mare na etong payag na to hindi namin to titirahan. Ginawa ito dahil katabi lang to ng bungsod namin, para naman nababantayan namin yung bungsod namin, tapos yung ilalim ng payag na to ay lalagyan namin ng mga similya ng isda. Yung green na part na yan yung malalim na part, at eto naman yung mababaw na part. Dala nga pala ulit ako ng pananghalian nila. Eto nga pala yung isda na galing sa bunuan namin o bungsod. May mga nakikita nga pala kami maliliit na isda dito, kaya naman yung ginawa ni Mr. tinapunan niya ng kanin. Namimingwit nga din pala ng isda si Anticora dito, tas lumipat siya dito sa tabi ng payag, pero yun nga lang walang kumakagat sa pain niya, kaya lumipat siya. Kinulang nga pala kami sa pawid, kaya bumili kami ulit ng ilang peraso dahil ipang tatakip to sa pinto at bintana. Etong ginagawa ni Manoy Domingo, dito ilalagay itong mga pawid. 100 lang daw ng bagyo, wasak daw kaagad itong payag namin. Tignan nyo tong payag na to mga mare, napakatagal na niyan, ilang bagyo nang dumaan, pero tignan nyo nakatayo pa rin. Hindi ko naman sinasabi na hindi ito masisira, pero siguro naman hindi kaagad-agad masisira itong payag kapag dumaan yung bagyo. Sabi nga din nila, titirahan nga din daw ito ng mga ahas sa dagat o kaya naman ng mga walo-walo. Kaya naman nagtanong ako na may mga payag dito sa amin kung umaakyat nga ba yung mga ahas sa dagat o kaya walo-walo sa mga payag nila. Pero hindi pa nga daw nangyari yun, kaya hindi na rin ako nag-aalala. Ito na, at natapos na nila yung pantakip sa bintana, dito nga pala muna to ilalagay sa bandang harapan. Sa paunti-unti, kahit papaano mga mare, malapit nang matapos itong payag. Hinihintay nga din pala na mas bumaba pa yung dagat mga mare, dahil tuwing low tide, saka pumupunta si Mr. Jan sa loob ng bungsod namin o bunuan. Nilabas na ni Manoy Domingo yung pantakip dito sa bintana, tas lumabas din si Mr. dito para alalayan si Manoy Domingo sa paglalagay ng bintana. Ito din yung isa sa mahirap kapag nagtayo ka ng payag o bahay kubo dito sa dagat, dahil dinumero yung galaw mo dahil wala ka namang maaapakang lupa. Nunting na nga lang din pala ni Mr. yung mga nakalaylay na mga pawid para pantay tignan at maganda din tignan. Ito nga pala yung ilalim ng payag namin, at ito nga pala yung sunod na gagawin nila Mr. kapag natapos nila yung pagtatakip ng mga pinto at bintana. Papalibutan nila ng lambat yung ilalim ng payag namin mga mare, dahil mag-aalaga kami ng
ng mga isda para kapag lumaki pwede naming ibenta. At ito nga palang ditanggal na fiberglass, dito nga pala namin ilalaglag yung magiging pagkain ng mga isda. Dito na din yung magiging entrance at exit ng mga isda. Laking ginhawa nitong payag na to mga mare kapag magpapakain ka ng mga isda dahil hindi ka maiinitan. Lalong lalo na kapag oras ng harvest dahil malilim lang. Kaya dyan lang kayo mga mare, wag kayong aalis dahil marami pa tayong aabangan hanggang sa ma-harvest yung mga isda na aalagaan natin dito. Pasensya na wala muna tayong shoutout ngayon. May mga nagtatampo kasi na hindi daw sila na siya shoutout. Pasensya na kayo kasi napakadami nyo, hindi ko alam kung sino-sino uunahin. At yung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat sa panonood mo at kung nagustuhan mo yung vlog natin, pasuyo pa like and share na nga lang din. Salamat!